Natigil ang mga lalaki sa kanilang pangbubugbog sa ating bida nang marinig nila ang boses ng misteryosong babae. Kaya ang mga ito ay bigla na lang na napaatras dahil ayaw nila mahawa sa laso ng babae na ito. Kaya dahil dito ay agad na hinawakan ng babae si Joe Fan at hinayla siya nito paalis sa kanila. Nang masigurado ng mga lalaki na ito na wala na ang dalawa ay bigla naman silang natuwa at nasabi na lang nila na hindi na nila kailangan pang magtrabaho sa araw na ito dahil bayad na sila. Agad rin na sinabi ng lahat na kailangan na nilang umalis dahil paghahatian na nila ang pera na binigay ni Joe Fan sa kanila. Matapos ang ilang sandali, agad naman na tiningnan ng mga lalaki ang pera na binigay sa kanila ni Joe Fan at ang mga ito ay nagulat nang makita nila na halos aabot sa 10,000 pera ang nakalagay sa isang bag pa lamang. Nagtaka naman ang isang lalaki kung saan kaya nakuha ng tao na ito ang ganito karaming pera dahil sa pagkakaalam niya ay nanggaling lang ito sa isang third-rate na pamilya. Pinagalitan naman siya ng kanyang kasamahan at sinabihan siya nito na huwag niyang pakialaman ang buhay ng iba. Ang mahalaga ngayon ay nabigyan sila ng pera ng tao na ito at hindi na nila kailangan pang isipin kung saan ito nanggaling. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at patuloy pa rin siya sa pag-iisip kung ano kaya ang dahilan ng tao na magpabugbog sa kanila upang makuha lamang ang tiwala ng misteryosong babae na iyon. Bigla naman siyang sinuntok ng isang lalaki dahil hindi pa rin siya tumitigil. Galit na sinabi rin ng leader nila na tulad ng sinabi niya kanina ay huwag na nilang tanungin pa ang bagay na ito. Binalaan niya rin ang mga kasamahan niya na pagkatapos nilang makuha ang kanilang pera ay dapat nilang kalimutan na nangyari ang bagay na ito. Dahil kung hindi ay tiyak na mapapahamak silang lahat. Nagsaad naman ang isang lalaki na isang mayaman na bata lamang ang nakipagkontrata sa kanila kaya bakit sila matatakot sa tao na ito. Agad naman na sinampal ng kanilang leader ang lalaki at kanyang sinabihan ito na huwag na siyang magsalita pa. Lumabas ang pawis sa mukha ng kanilang leader at kanyang sinabi na ang rason kung bakit nasasabi nila ito ay dahil hindi nila nakita kung gaano kamapanganib ang tao na ito. Kaya binalaan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag nilang galitin ang tao na ito kung ayaw nilang mamatay. Naalala rin ng lalaki ang ginawa ni Joe Fan sa mga kasamahan nila noong binalak nilang kunin ang pera ng tao na ito. Halos lahat sa kanila ay patay na kaya nasabi na lang niyang isang demonyo na nag-anyong tao lamang ang batang ito. Sa kabilang banda, agad naman na binigyan ng misteryosong babae ang ating bida ng isang gamot na maaari niyang inumin upang maging maayos ang kanyang sugat. Ngunit umarte naman si Joe Fan na parang ayaw niyang tanggapin ang gamot na ito. Kaya napatanong na lang ang babae kung natatakot ba siya dahil maaaring lason ang ibibigay niya. Naisip naman ni Joe Fan na kapag tinanggap niya agad ang gamot na ito ay tiyak na aalis na agad ang babae na ito kaya nagsaad na lang siya na hindi siya natatakot sa gamot na ito. Nagtanong rin ang ating bida kung bakit pa siya tinulungan ng babae kahit na pinaalis na siya nito kanina. Naging seryoso naman ang babae kung bakit pinagtanggol pa siya ng ating bida sa mga tao kanina kahit na alam niyang mabubugbog siya ng mga ito sa ginawa niya. Pinagalitan niya rin si Joe Fan dahil alam niyang kung na-late siya ng dating ay talagang mamatay siya sa kamay ng mga ito. Hindi naman sumagot ang ating bida ngunit alam na niyang mangyayari ito, kaya agad siyang nagplano upang marinig mismo ng babae na ito ang magiging away niya sa mga tao na ito. Ang hindi lang alam ng babae na ito ay ginawa niya ang palabas na ito upang maging malapit siya sa kanya. Kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang umaayon ang lahat sa plano niya. Ngunit sa ngayon, tinitigan niya lang ang babae na parang nagpapaawa sa kanya. Kaya nagtaka na lang ang babae kung ano ba talaga ang kailangan ng ating bida sa kanya. Dahil hindi alam ng babae kung ano ang sasabihin tungkol sa mga titig ng ating bida, inilipat na lang niya ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Ngunit bigla namang sinabi ni Joe Fan na ayon sa sinasabi ng kanyang ina noon, ang mga taong may magandang mata ay hindi masamang tao. Kaya alam niyang hindi masamang tao ang babae na ito. Kaya nang marinig niya ang panglalait ng mga ito sa kanya ay hindi niya napigilan ang kanyang puso na hayaan na lang ito. Namula naman ang mukha ng babae dahil sa mga sinabi ni Joe Fan. Kaya nasabi na lang niyang talagang marunong magsalita ang tao na ito. Tinanong naman ni Joe Fan kung ano ang pangalan ng babae dahil matagal na silang nag-uusap ngunit hindi niya pa rin alam kung ano ang pangalan niya. Nagsaad naman ang babae na bago pa lang sila nagkakilala, kaya huwag niya dapat sabihin na matagal na silang magkakilala. Ngunit kung gusto niya, pwede siyang tawagin ito na Sister Chu Chu. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na kung ganoon, ito ang itatawag niya sa kanya. Ngunit sa kanyang isipan, parang masusuka na ang ating bida dahil talagang ngayon lang niya ginawa ang pagpapakyut na ito sa buong buhay niya. Nagsaad naman si Chu Chu na dahil magkakilala na silang dalawa ngayon, dapat na niyang kainin ang gamot na binigay niya.
Nakangiting sumang-ayon naman dito ang ating bida at hiniling niya rin sa kanya na siya na ang magpakain nito sa kanya. Agad naman na pumayag si Chuchu dito kaya agad niyang kinuha ang gamot ngunit bago pa man makain ni Joe Fan ang gamot na ito ay bigla niyang hinawakan ng kamay ni Chuchu kaya nagulat na lang ang babae sa ginawa niya. Bigla ring kumapit ang matinding lamig sa kamay ng ating bida at nagsimula na itong maging yelo. Pagkatapos ay nagulat na lang ang ating bida nang biglang magliwanag ang kamay niya dahil sa sobrang lakas ng enerhiya na nilalabas ni Chuchu. Kaya ang dalawa ay biglang napaatras sa likuran. Nagulat naman si Joe Fan nang mapagtanto niya kung ano ang sakit na ito, kaya hindi na lang siya makapaniwala na nasa loob ng katawan ng babae ang lason na ito. Ang nasa loob ng katawan ng babae na ito ay 7 uri ng malakas na lason na siyang nabuo sa kanyang katawan. Ang bawat lason na ito ay kayang pumatay ng isang martial artist na nasa antas ng God Realm. Kaya hindi siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay nasa loob ng babae na ito. Ang malala pa ay kaunti pa lang ang gamot na kayang pagalingin ng isa sa mga lason na ito ngunit ngayon ay nagsama ang mga ito sa katawan ng babae. Ngunit naisip rin ni Joe Fan na sa tingin niya ay hindi kayang pigilan ng Moonlight Demonic Force lamang ang ganito kalakas na lason. Kaya sa tingin niya ay isang mataas na antas rin ng gamot ang nasa katawan ng babae na ito na siyang nagpapahina sa lason. Sa tingin ni Joe Fan ang gamot na ito ay ang Body Ambrosia. Ayon sa narinig niya, ang gamot na ito ay may kakayahan na magbigay buhay sa patay gamit lamang ang isang maliit na tubig nito. Kaya natuwa si Joe Fan dahil ang gamot na ito ang kailangan niya mismo at ang hinahanap niya kaya siya nagpunta dito. Naisip rin ni Joe Fan na wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay man ang babae na ito. Ngunit ang gamot na nasa pag-aari ay ang kailangan niya upang mabigyan niya ng buhay ang itlog ng Thunder Skylark. Kaya ang kailangan niyang malaman ngayon ay kung nasaan ang lokasyon ng gamot na ito. Bigla namang tinanggal ni Chuchu ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Joe Fan at tinanong niya rin ito kung ano ang ginagawa niya. Agad naman na nagdahilan ng ating bida na sobrang lamig ng kamay niya kaya nais niyang painitin ito. Ngunit hindi naman naniwala si Chuchu sa sinabi niya kaya agad niyang tinanggal ang kamay niya ulit. Agad rin na tinanong ni Chuchu ang ating bida kung bakit niya ginamit ang kanyang elemental force upang suriin ang kanyang katawan. Naging tahimik naman ang ating bida nang marinig ito at kanyang sinabi na alam niyang hindi maganda ang pakiramdam niya, kaya tiningnan niya lamang ang kanyang katawan upang makatulong sa kanya. Nagsaad rin ang ating bida na ang kanilang pamilya ay nagbibenta ng mga gamot kaya nais niyang malaman ang kanyang sakit dahil baka sakaling matulungan niya ito. Ngunit alam niyang magiging suspicious ito para sa kanya kaya ginawa niya ang paraan na ito upang hindi siya magalit sa kanya. Nagulat naman si Chuchu sa sinabi ng ating bida, sa tingin niya rin ay walang masamang gagawin ng lalaki na ito sa kanya. Kaya sinabihan niya na lang ito na ang pinsala sa kanyang katawan ay hindi isang bagay na kayang pagalingin ng isang third-rate na pamilya lamang. Ngunit nagpasalamat pa rin siya kay Joe Fan dahil sa pag-aalala niya sa kanya. Ngunit bigla namang sinabi ni Joe Fan na ang kanilang Song family ay gumagawa na ng mga gamot sa maraming henerasyon. Kahit ang kanyang ama ay isang third-rate na oil refiner. At tinuruan siya nito na gumawa ng gamot kaya sa tingin niya ay kaya niyang pagalingin ang sakit niya. Agad rin na hinawakan ni Joe Fan ang kamay ni Chuchu at kanyang sinabi na sumama ito sa kanya. Nakangiting sinabi rin ng ating bida na ipapakita niya sa kanya ang kanyang totoong galing sa paggawa ng gamot. Nagulat naman si Chuchu sa pinapakita ni Joe Fan dahil ngayon lamang siya na traitor na parang tao mula nang mapunta siya sa lugar na ito. Kaya kahit na alam niyang hindi magagamot ito ng ating bida ay sumama pa rin siya sa kanya dahil alam niyang nais lamang siyang tulungan ng bata na ito. Matapos ang ilang oras na paglalakad ay narating na rin ng dalawa ang kapital ng lungsod. Ang dalawa ay biglang napatigil nang marinig ni Joe Fan na may tumatawag sa pangalan niya. Nang tingnan niya kung sino ito ay nagulat siya nang makita niya ang magkapatid. Bigla namang nagtaka si Xiao Wan kung ano ang relasyon ng ating bida sa babae niyang kasama dahil magkahawak ang kamay ng dalawang ito. Agad naman na nagtanong si Tianba kung sino ang babae na kasama ng kanyang brother Song. Agad naman na pinakilala ni Joe Fan ang babae sa kanilang dalawa at kanyang sinabi na ito ay kaibigan niya. Agad naman na hinailan ni Tianba ang kamay ni Joe Fan at sinabihan niya ito na kailangan nilang mag-usap muna. Agad naman na pinuri ni Tianba ang ating bida dahil ilang araw pa lang siyang nakatira sa lungsod na ito ay nagkaroon na agad siya ng babae. Nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na lahat ng ito ay dahil sa mga tinuro niya sa kanya. Agad naman na tinanong ni Tianba kung ano ang mukha ng babae na ito dahil ang buong katawan niya ay nakabalot ng mga damit. Ngunit base sa mga mata nito ay mukhang maganda ang babae na ito.
Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kahit siya ay hindi pa nakita ang mukha ng babae na ito. Napasigaw naman sa gulat si Tienba dahil talagang niligawan ng kanyang kaibigan ang babae na ito kahit na hindi pa niya nakikita ang buong mukha nito. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na hindi na mahalaga ito, dahil hindi niya ito ginagawa lang para sa mukha o katawan ng babae na ito. Napabuntong hininga na lang si Tienba at kanyang nasabi na mukhang na in love na ang kanyang kaibigan sa babae na ito. Kaya nagtaka na lang siya kung kailan pa kaya nagbago ang personalidad ng kanyang kaibigan. Agad naman na tinanong ni Joe Fan ang kaibigan niya kung saan niya dinala ang kanyang karwahe. Agad naman na sinabi ni Tienba sa kanya na sumunod lang ito sa kanya dahil pupuntahan nila ito. Makalipas ang ilang sandali ay agad naman na narating ng 4 ang karwahe na dala ni Joe Fan. Pagkatapos ay agad naman na hinanap ni Joe Fan ang mga gamot na binili ng magkapatid noon sa lugar ng Chi family. Matapos niyang mahanap ang lahat ng gamot ay agad naman niyang tinawag ang atensyon ni Chu Chu at sinabihan niya ito na lumapit sa kanya. Pagkatapos nito ay agad nang sinimula ni Joe Fan na buksan ang kanyang apoy sa kanyang kamay, pagkatapos ay agad niyang nilabas ang mga gamot at materyales na maaari niyang magamit upang makabuo ng isang gamot. Sinabihan rin niya si Chu Chu na tingnan nito ng mabuti ang kanyang gagawin habang pinagsasama niya ang lahat ng mga ito. Nagulat naman ang magkapatid sa nakita nila dahil hindi nila inaasahan na ganito na pala ka-advanced ang kakayahan ng ating bida. Kahit na si Chu Chu ay namangha rin sa pinakita ni Joe Fan dahil hindi niya inaasahan na ang isang batang katulad niya ay kayang mag-control ng apoy ng ganito kagaling. Bigla namang sinara ni Joe Fan ang kanyang kamay at isang malakas na enerhiya ang lumabas dito. Kaya napatanong na lang si Tienba kung ano ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Napatanong rin siya kung bakit sinira niya ang mga materyales na ginamit niya sa kanyang mga kamay. Agad rin na sinabi ni Tienba na mali ang paraan ng kanyang kaibigan dahil tiyak na hindi siya makakabuo ng gamot gamit ang ganitong paraan, kaya nasabi na lang niya na talagang hindi na nag-improve ang kaibigan niya sa paggawa ng gamot mula nang huling magkita silang dalawa. Napabuntong hininga naman si Chu Chu at kanyang nasabi na mukhang puro salita lang ang bata na ito. Ngunit inaasahan na niya ito dahil kanina pa lang ay alam na niyang walang kakayahan ang ating bida na gumawa ng ganitong gamot. Ngunit tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na sino ang nagsabi na masisira lamang ang mga materyales na ginamit niya sa paggawa ng gamot na ito. Binuksan niya ang kanyang kamay at nasabi na lang ni Joe Fan na tingnan nila ang gamot na ito. Hindi naman makapaniwala si Tienba sa kanyang nakita kaya tinanong niya si Joe Fan kung bakit hindi nasira ang gamot na ito kahit na mali ang paraan niya. Naging seryoso naman si Chu Chu at kanyang nasabi na base sa amoy ng gamot na ito ay mukhang nasa ikalawang antas ang gamot na ito. Ngunit kahit na second grade lamang ito ay maganda pa rin ito kumpara sa ibang gamot na nakita niya noon. Nagtaka rin si Chu Chu dahil ito lamang ang unang beses na nakita niya ang ganitong paraan ng paggawa ng gamot. Napangiti naman si Joe Fan at kanyang nasabi na ang paraan na ginamit niya ay ang grasping the moon and sun na proseso. Ito ay isa sa mga secret ong technique na nakalagay sa The Book of Nine Secrets. Kahit na ang mga emperor sa Holy Land ay hindi alam ang teknik na ito kaya ito ang dahilan kung bakit hindi pa nakita ni Chu Chu ang paraan na ito. Nasabi rin ng ating bida na kung hindi lang dahil hawak ng babae na ito ang body roots ay hindi niya gagamitin ang teknik na ito. Ngunit sa ngayon ay mahalaga na makuha niya ang tiwala ng babae na ito. Agad rin na tinawag ni Joe Fan ang atensyon ni Chu Chu at hinawakan niya ang kamay nito. Sinabi rin niya na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang lamig sa kanyang kamay kaya nais niyang ibigay ang gamot na ito sa kanya. Nagpasalamat naman si Chu Chu sa pagtulong sa kanya ni Joe Fan ngunit sinabi rin niya na isang second rate lang na gamot ito. Kaya alam niyang walang magiging epekto ang gamot na ito sa kanya. Nagsaad naman si Joe Fan na maaaring tama nga ang sinabi niya ngunit wala rin namang mawawala sa kanya kapag kinain niya ang gamot na ito. Kaya dapat niyang subukan ang gamot na ito at tingnan na lang nila kung ano ang magiging resulta nito. Nagtaka naman si Chu Chu dahil mukhang malaki ang kumpiyansa ng bata na ito sa gamot na ginawa niya, kaya sa tingin niya ay may kakaibang ginawa ang bata na ito sa gamot na ito. Ngunit dahil alam niyang wala namang masamang intensyon ng bata na ito ay nagdesisyon na lang siya na subukan ang gamot na ito. Bigla namang nagiba ang reaksyon ng mukha ni Chu Chu nang maramdaman niya ang kakaibang aura sa katawan niya. Napansin rin niya na mas naging mainit na ang daloy ng kanyang mga dugo, kaya napatanong na lang siya kung paano ito nangyari. Naisip rin niya na kakaiba ang gamot na ito. Nang kainin niya ang gamot na ito ay naramdaman niya ang kakaibang init na nabuo sa kanyang katawan kaya sa ngayon ay mas nawala na ang nararamdaman niyang lamig. Ang maganda pa ay mas nababawasan pa nito ang lason na sumisira sa kanyang katawan na para bang isang araw ito dahil sa init.
Kaya nagulat na lang si Chu Chu dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng gamot sa buong buhay niya. Agad naman na nagtanong ang ating bida kung kamusta na ang gamot na ito, tinanong niya rin kung mas naging mabuti ba ang kanyang nararamdaman. Pinuri naman ni Chu Chu ang pagiging peel refiner ng ating bida at kanyang nasabi na sa tingin niya ay siya na ang pinakamagaling na peel refiner sa kanilang kontinente sa edad niya. Kaya hindi na siya magtataka na makilala ng mga tao ang galing niya sa paggawa ng gamot. Nagpasalamat naman si Joe Fan sa papuri na ito at kanyang sinabi na kinagagalak niyang marinig ito sa kanya. Ngunit sa isipan ng ating bida ay nasabi niya na kilala na siya ng buong mundo bilang ang Demonic Emperor, at sila lamang ang walang alam tungkol dito. Agad rin na sinabi ni Joe Fan na kung makaramdam man ng mga kakaibang sakit sa katawan si Chu Chu ay dapat na huwag niyang itago ito sa kanya upang matulungan niya ito. Natuwa naman si Chu Chu nang marinig ito dahil alam niyang kailangan niya ng isang peel refiner upang mawala ang mga lason sa kanyang katawan. Samantala, halos mawala naman ang ngiti sa mukha ng ating bida dahil nais na niyang makuha ang body roots na taglay ng babae na ito upang matapos na ang kanyang pagpapanggap. Ngunit bigla namang natigil ang usapan nila nang dumating ang mayabang na alagad ni Elder Yan at si Dandan. Nagsaad rin ang mayabang na disciple na ito na ilang araw na niyang hinahanap ang ating bida. Nagulat naman ang mga kasama ni Joe Fan nang marinig nila ito. Ngunit si Joe Fan naman ay napuno ng pagkainis dahil malapit na siya sa kanyang layunin na makuha ang nais niyang body roots ngunit dumating pa ang dalawang kumag na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang papatayin niya ang dalawang ito. Ngunit naisip naman ni Joe Fan na maayos lamang ito dahil maaari pa naman niyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap bilang isang mabuting tao sa harap ng babae na ito. Bigla namang nagsaad si Yan Fu na ayon sa narinig niya ay isa siyang malakas na martial artist. Ngunit bigla namang natigil si Yan Fu nang makita niyang umarte si Joe Fan na isang batang natatakot habang nakahawak ito sa kamay ng babae. Hiniling rin ni Joe Fan kay Chu Chu na dapat siyang tulungan nito na matalo ang malakas na kalaban na ito. Nagtaka naman ang dalawa kung tama ba ang kanilang nakikita, kaya agad niyang tinanong si Dandan kung siya nga ba ang tao na bumugbog sa kanilang dalawa ni Tin Yu. Agad naman na sinabi ni Dandan na siya nga ang tao na ito na kumalaban sa kanila kahapon, ngunit sa tingin niya ay nagpapanggap lang ang kumag na ito. Nagsaad naman si Yan Fu na wala siyang pakialam kung nagpapanggap lang ang tao na ito na isa siyang mahina. Dahil sa ngayon ay matatanggap niya ang kanyang inis dahil sa ginawa niya. Tumawa rin si Yan Fu at kanyang sinabi na wala siyang pakialam kung natatakot na ang ating bida sa kanya. Ngunit dahil nagawa niyang kalabanin ng 7 noble families ay nandito siya upang bigyan siya ng parusa dahil sa ginawa niya. Sinabi rin ni Yan Fu na ang pagsira niya ng cultivation ni Tin Yu sa Kuaihao Forest ay isang malaking kasalanan kaya bilang kabayaran sa ginawa niya ay hahatulan niya ito ng kamatayan. Nagulat naman si Chu Chu nang marinig ito dahil alam niyang malakas na bata ang Tin Yu na ito. Kaya kung tama nga ang sinasabi ni Yan Fu na ito ay ibig sabihin lamang nito, niloko siya ng bida dahil nagkunwari siya na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga tao kanina. Kaya tiningnan niya na lang ang ating bida ng puno ng galit. Nagsaad naman si Joe Fan na kung maniniwala ba sa kanya si Chu Chu na nadapa lang si Tin Yu kaya natalo niya ito sa kanilang laban. Natahimik naman ang lahat dahil talagang walang kwenta na palusot ang sinabi ng tao na ito. Kahit na ang magkapatid ay hindi rin makapaniwala na ang matalinong kaibigan nila ay ganitong palusot lamang ang maiisip niya. Agad naman na nagsaad si Chu Chu na kung inamin na agad ng ating bida na nagsinungaling siya sa kanya ay baka sakaling mapatawad niya pa ito. Ngunit ang kinaiinis lamang niya ay ang walang kwentang rason na sinabi ng ating bida sa kanya. Kaya agad na umalis si Chu Chu at kanyang sinabi na bahala na siya na matalo ang dalawang kalaban na ito. Nagulat naman ang ating bida dahil talagang umalis ang babae na ito. Ang malala pa ay nasayang lang ang kanyang pinaghirapan na pagpapanggap buong araw. Kaya agad niyang nilabas ang kanyang aura at sinabihan niya ang dalawa na papatayin niya ang mga ito dahil nasira lang ang kanyang plano dahil sa pagdating nila. Napuno naman ng takot ang mukha ni Dandan nang makita niya ang galit na mukha ng ating bida. Ngunit agad naman na naglakad sa harapan niya si Yan Fu at kanyang sinabi na talagang tama nga ang sinabi ni Dandan sa kanya na isang malakas na martial artist ang ating bida. Kaya sa ngayon ay alam na niya kung bakit natalo lang si Tin Yu sa kanya. Napansin rin ni Yan Fu ang matinding murderous aura na lumalabas sa katawan ni Joe Fan kaya nasabi niya na kahit nasa antas pa lang ng bone forging realm ang tao na ito ay mukhang mas malakas ito. Ngunit tumawa lamang si Yan Fu at kanyang sinabihan ang ating bida na isang malaking kamalian lamang niya na nagkita sila ngayong dalawa dahil siya ang #1 disciple ng Vicious Medicine King kaya ito na ang magiging katapusan niya.